Kamusta na mga kabyanan? Dalayaw ng Ginoo nga karon makapadayon kita sa atong pagtuon sa Ezekiel chapter 38. Gani ginapangabay ko ikaw sa pagbukas sa imong Biblia o kung mag-upod ka diri sa aton kay i-display man naton sa screen ang ining mga bersikulo nga aton nga pagtun-an no, ang Ezekiel 38 kag aton suguran ang pagtuon sini verse by verse agud mahangpan ta liwat nya ini nga prophecy nga hambal sang Ginoo o kung ginpahayag sang Ginoo sa kay Ezekiel. Sa tion nga dito siya man sa Babylon kaupod lang ni Daniel kag sang iban pagid nga mga Israelianhon no nga naesklabo sila for 70 years. So gin-reveal sang Ginoo ang future sang Israel. Sa bagay ti sa kay Daniel madamo man ang Ginoo sang gin-reveal no. Amo na tawag naton revelation sang Ginoo. That's why mayara makita Book of Revelation of Jesus Christ kay napahayag na sang Ginoo ang mga hitabo sa kalibutan. Amo na ang tananta nga question bahin sa future. Tuloy nasabat na sing Ginoo eh. Sa bagay sa aton tinion karon, no, nasabat na sing Ginoo ya 600 years before nga nagkari si Kristo Jesus sa sining kalibutan kag namatay, kay naghatag siya kabuhi namatay sa cross para itagaan niya kita sa natawag nga kabuhi nga walay katapusan. So ang isyu na hanungod sang future ara na sabat na sang Ginoo kag ang matahom gid ang Book of Revelation nga natun-an naman naton no sa bagay ginawali naton na sa radio kag diri sa aton nga Facebook kung makadto ka sa akon nga account no sa Pedro Itabag sa Facebook lantawon buda i-scroll down mo lang kay ara na da actually kag amat-amat ko man subong nga ibutang sa YouTube para nga mas mapos ang playlist nga imo makita kag ma-download nimo kung gusto nimo kay ang tanan ta nga pamangkot bahin sa katapusan nasabat na sang Ginoo. Ang masubo lang da kay ti damo man sa mga tawo nga hindi magpati sa pulong sa Ginoo. Ti wala ta na mahimo sa bagay na blang nga question nga permi man ginapamangkot sa akon sang mga katawan siya ti pastor kamusta yang isa ka tawo nga di magpati sa Biblia. Siling ko ti budlay na number 1 gid anay nga patihan mo pulong sang Ginoo kay amo ining pundasyon sa aton ginatuhan. Di kung wala kaya nagatuo sa pulong sa Ginoo sa bagay ka unfair man no amo na gani bisan si John sa 1 John chapter 5 na siling siya nga ang Dios may witness o kung may record nga naghatag sa isang kabuhi nga walay katapusan kag ginhambal man ni John no sa John chapter 20 verse 13-31 nga ginsulat niya ini tanan agud nga makakilala kita kay Kristo Jesus kag paagi sa pagtuo sa iya maangkon tang kabuhi nga walay katapusan. So what about kung way kagapati sa Bible sa pulong sa Ginoo? Ti wala ka sang palatukuran ti kung lain-lain nga libro nga patihan mo ya sa bagay ti masok tanay lang kamo sang Ginoo kay siling gani sa atong Ginoong Kristo sa mga Hudiyo John chapter 12 and verse 48 nga siling niya kung hindi nyo ko pagpatihan kay ining pulong ko hindi nyo pagpatihan ang ginhambal ko sa inyo subong maabot gid ang tion no nga ini nga pulong magahukom sa inyo tituod man gid kay sa last judgment buksan liwat ang Bible no ang mga books the books were opened kay hindi lang ang Book of Life kundi bisan pa ang Bible ibuksan kag ipakita sa imo kasi sino to siya una ginhambal ko na sa imo may nagwali sa imo pero wala ka nagbaton bisan pa gani itong rich man Lazarus bla atong mangranon nga nagkadto sa impierno kag gusto niya pabalikon si Lazarus sa duta ang sugiran iya nga mga kaparintihan kauturan ti siling ni Abraham ni Father Abraham nga siling niya kung hindi sila magpati sa ginpadala nga mga propeta dira ti mas mapatihan sila sa kay Lazarus bisan banhawon pa ti mo na hindi tagid abyan mabaso lang Ginoo kay gin-reveal niya that's why ginhatag yang Bible sa aton para no nga maintindihan ta ang hitabo ang plano sang Ginoo answered na yatanan. So diri liwaton ta siling diri sa Ezekiel chapter 38 verse 1 and the word of the Lord came unto me sa kay Ezekiel saying son of man set thy face upon or against Gog, the land of Magog, kasi niya the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, and say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the prince, or the chief prince of Meshech and Tubal, and I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, diri kita sa verse 4, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Kay siling niya, Persia, bagay ning nabasa ta mo ning mga alay no sang Russia, Persia, Ethiopia, Libya, with them all of them with shield and helmet, Gomer and all his bands, and the house of Togarma of the north quarters and all his bands, and many people with thee. Now, abyan, ato nila nga talupang tuntag siya isa,
kay masabat gyud ating mga pamangkot ta, no. Number one, intindihon ta nga ini nga prophecy wala pa rin natabo. Kay kung natabo na ining Ezekiel 38 kag 39, ti wala nang Russia subong kag ining mga allies niya. Kay according sa Ezekiel 39, ubos sila tanan mo, kag panglubong sila dito sa may patio pagani sila nga ngalan niya the Valley of Hamon Gog, kag it take 7 years for Israel to burn their equipment. So minito siya nagalantaw kita sang palabuton suno sa sugid sa Ginoo sa aton kay hindi niya biyan sugid-sugid kay di ang Ginoo mismo ang naghambal sa nimo. Ginhambal na maabot ang tinion nga ining ginabasa ta sa Ezekiel ining Gog or ining Magog, no. So bagay ang Magog kun aton lang tawon, no, diri sa aton bala pagitaon ta dinno kun di naghalin ni si Magog sa Genesis chapter 2 and verse diri sa Genesis chapter 2 Genesis chapter 10. Basahon ta dabra kay dira nang ginhalinan ni Magog. Now, these are the generations of the sons of Noah. So nagbalik kita kay Noah, si Shem, si Ham, and Japheth, amo ning tatlo ka bata ni Noah, and unto them were sons born after the flood. So, aware kita sini nga hitabo kung nagatuo kita sa Biblia sang nahanungod sa kay Noah kaysa tatlo ya ka bata ang lalaki nga mula ni sila ang naluwas sa flood, no. Ang tatlo ka bata ang lalaki, asawa sang iya kabataan, asawa niya, so walo lang sila kabilog. Si Shem actually amo ni ang kaluluhan, no, kun may amay nila yan ni Abraham diri ni siya sa sentro nag-settle, no, sa Mesopotamia. Si Japheth nagkadto sa north. Si Ham amo ni siya ang sa south. That's why mga black sila. Kay bangod si Ham, according to Book of Genesis, he was a black man. Ang iya skin black. Di dira naghalin niya ang mga blacks amo ni siya ang luloy sa mga blacks. Kag ginhambal diri si Japheth, no, the sons of Japheth, amo ni si Gomer, si Gomer, si Magog, si Madai, si Javan, si Tubal, si Mesek, and Teras. And of course, the sons of Gomer, no. Kay ina siya nga mga ngalan gin-mention na di actually kung lantawon ta sa aton nga ginatuan diri sa Ezekiel chapter 38, no. Gin-mention na di ba? Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Mesek and Tubal, and prophesy against him. So, ini nga prophecy nga ginhambal ni Ezekiel, no. Ginhambalan siya nga prophesy ka o maghambal ka nahanungod sa kay Gog. Si Gog actually inangangalan, naghambal ina sang isa ka rebellious nga ungodly nga tawo nga actually amo na siya maga-lead sang Magog. Now ang Magog naman niya amo na actually bata ni Japheth. Kag later on ang Magog nangin ang ngalan niya nag-change sa Scythia, Rus, kag later on amo nang Russia. Kag nangin USSR, kag nangin CIS o kon Commonwealth Independent State sang time nga napukan ang USSR o Union of Soviet Socialist Republic sang Russia. So ina nga prophecy din na palagpat na kabiyanan kati ang Ginoo kabalugid mo, no. Ang Magog amo ni siya ang tribal name sang Russia sang una. Ti kadamo naman sa mga lugar nga nag-change ang ngalan, di ba? Isada siyempre ti sa amo niya ti Pontevedra, nagalin sa Marayo, ang Lunita ti di ba nga Bagumbayan o kon nag-change sa mga ngalan. Nya sa una ti amo nang ngalan ti ang Magog, ang Russia amo nang Magog. Amo na siya ang natawag naton chief prince. Si Gog ang chief prince ang Mesek and Tubal. Kag ang Mesek at ang Tubal suno sa mga commentaries nga aton man nabasahan, amo na ang Moscow, no, kag ang Tubolsk. So kay lapit-lapit, no, Mesek. So in a way, ini nga prophecy ulang taon naton ginahambal sa kay Ezekiel sa pila ka adlaw nahanungod sa kay Gog nga maga-atake dira sa Israel. Kay ina nga prophecy, of course, warning na sa mga Israelites kay ti sa kada maon sa mga years, no, sa mga tinuig nga nagliligad, permila na sila ya gina esklabo, kag permi na sila nga gina target sa mga countries palibot niya, no. Kag ang Russia, of course, kag ang mga Muslim nation, hindi gina sila ya baton sang Israel. So anyway, kung ato lang tawon diri kay masaling ta karon nga may ara man silang mga diplomatic relations, pero maabot gid ang time, no, nga matuman gid ang hambal sang Bible kay siling niya maabot ang time siling sa Ginoo kay Ezekiel, I will turn thee back, put hawks upon thy jaws,
and will bring thee forth all of thine army, horses, horsemen, and all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. So naghambalin di sa mga upod sang Russia sa uli nga mga inadlaw nga mag-attack sa Israel. Persia, ano ba lang Persia? Amo ng Iran. Kag even until today, ang Iran alay mangyapon sang Russia. Develop na sila. Ang Ethiopia, amo ning Kosh, no? CUH. Upod man isang Russia actually, ang Ethiopia. And then Libya, sa kay Gaddafi. Kag ang tanan sila, ginahambal din, no? They are actually with shield and helmet. Gomer, di ba lang Gomer ini? Ang Gomer actually, kung ilang tawon, amo na siya ang Eastern Europe, no? Kag that's why amo na arong ulang tawon mo, ang iban nga mga countries dira ari na sa idalom sang North Atlantic Treaty Organization. Kaya mo yun ang reason nga hindi gid gusto ang Russia kay isa inakadako nga threat sa ila no sa Russia. Kag Gomer and all his bands, the House of Togarmah hambalin na sang Turkey in the North Quarters and all his bands and many people with thee. So kung lang taon ta ining ginhambal diri sa kay Ezekiel mga 500 more or mga 600 before Christ, hasta subong sakto ini ang ginambal ni kiti ang ini nga mga ginmensyon diri nga mga nasyon amo ning alay sang Russia subong of the nine sila labi na gid ang Iran, no, or Persia, Medo Persia or Persia, that is Iran actually. Kag Ethiopia, Libya, ang Eastern Europe, Gomer and all his bands, Togarmah hasta ang Turkey dalasada, no. That's why nga kon mamangkot kita nga nag-attack, nag-invade ang Russia sa Ukraine. Sa bagay, hindi mo lang ni first time niya nag-invade ang Russia sa Ukraine. Sa mga 1930, si Stalin actually, siya ang leader sa Russia, pagutman niya ang Ukraine, kag mga millions man ang kalamatay dito. No? So, bangod nga, ini siya nga mga nation, dapat gusto sa Russia, mag-upod sa iya. Kaya kung mo lang taon sa mga katabo, gusto sa Russia bawion ini mga nasyon. Kaya ano ba lang game sang war nga tawag? Siyempre, kung madamo ka upod, siyempre damo ka sang natawag na ito nga kusog, kag may ara ka nga power, kaya gahom ang ginaagawan na eh. Kaya ang isa pa, ang matawag naton nga ang mabatian naton pirmi nga news gidya siyempre, no? Nga ining mga nasyon nga ara sa Eastern Europe, kaya may Western Europe, dalanda ang mga Great Britain, ano pa na France, Italy, Spain, tanandra sila nga part, kung natawag mo sa map, ina sila alay na isang natawag naton America, Western world na. Isa pa ang Western world, whether you like it or not, dira iya magahalin si Antichrist. That's why ining movement ginamit lang ko, kung studihan mo sa Daniel chapter 2, ang inambal dira nga revived Roman Empire, which is composed of 10 nations. Amo na siya actually ang Western Europe, no? Dala na da ang alay ng Amerika, kagasta kita sa Pilipinas. So, actually, ang game dira, kung natawag tayo gani sa aton di nga map nga ipakita ko sa kayo na sa inyo, no? Ining natawag naton nga sentro sang pag-inaway sa Pilakadlaw, nga may apat kadalagko nga nasyon nga nag-aagaway, no, sang gahom. Siyempre, makita mo ang Western world, amo na siyang revived Roman Empire, dira na maghalin si Antichrist sa revived Roman Empire, kaya lang-alang man nga si Antichrist maghalin sa China, kaya butabulo sa Antichrist, false Christ. Wala man yan China, kapati kay Christ, amo man ang Russia, wala amo man ang Islamic world, wala sila kapati kay Kristo. So si Antichrist, ang false Christ, maghalin sa nations nga sa diin nagapati kay Kristo o kung nagadala sa ngalan ni Kristo, even though nga hindi tutuod nga Christian, kaya makita ta naman di ang movement sining mga religion mo. So, amo na ang movement makabiyanan. Makita nyo dira sa aton nga gin-present nga graph, no? Ang Russia from the north, natawag na siya nga Kings of the North, upod sa mga allies niya, nga nato nabasada, upod sa Iran, Libya, Ethiopia, ang Eastern Europe. Ang problema subong, amo na ang Eastern Europe nga nagasaylo sa NATO. Amo na nga kung sa aton Ginoo pa, nga mabutang lang na sila natawag nga wars and rumors of war, but the end is not yet. Kaya kung nanilisahon gini mo sa biblical perspective, nga samtang conquer, no? That's why kapasahon mo sa Revelation chapter 6, no? Ang nauna dira nga rider sa horse, inang white horse, amo na siya actually si Antichrist, conquering and to conquer.
Pero ang pag-conquer niya gani, no, may ara siya bow but without an arrow. So kung natawon nimo ang conquest niya sang Western world o kung si Antichrist, gamito niya ang religion, ang economy, mas lagi wala daw ka peaceful nga pag-atake, kag pag-offer abisang natawag naton nga pag-inupdanay kasubong sang North Atlantic Treaty Organization. Siyempre kung himulang tawon, proteksyon na sa mga country mo sa Europe, sa Western kag Eastern. That's why damo na sa mga countries actually sa Eastern Europe nga kabahin na sang NATO kag hindi ayhan mangin threat ina. Kaya siyempre mo man ang reason nga hindi gusto ni Putin nga mag-develop ining natawag naton mga nation kag upod sa NATO kay threat ina, no? So as much possible gusto ni Putin nga atakihon ini kag way takabalo, no? Actually hindi tayo kaintindi kung anong mga details yung matabo di, pero ang kun natawon ta Biblia mabot ang tinion nga ang iba na sa ila maupod gid sa Russia, either nga maupod sila sa ila nga kabubuton o kon ma-invade ni Putin ni kag makuha niya ang power dire o kon iban sila hindi man magupod, pero yet ginahambal sa ato, no, nga may mga nasyon gid ya dira nga mag-upod sa Russia to attack Israel in the last days. And so to continue here, no, kung magbalik kita din sa Ezekiel, actually, ginhambal din sa aton, okay, siling sa verse 7, be thou prepared and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, be thou a guard unto them. So, lang tawon mo, that's why natawagin ng Russia nga King of the North, kaya siya ni ang hari-hari, butang balon siya ang ma-initiate sang leadership. Tipunon niya ning mga alay niya, bawion niyang iban nga ara sa NATO, kung mahimo na paagi sa ila pag-intindihan na mabalaan talang na, no? Samtang nag-watch kita sa news, kung anong matabo siya ng gira sa Ukraine, kung mauntat na, matapos na, o kung ma-invade siyang Russia, kag mabawi niya ina nga mga nasyon, nga malapit sa iya, or to stop the threat of NATO, na isa na sang lantawon ta. Pero in totality, makita ta nga in the last days, silindrio, magapreparar ining si Gog nga daghalin sa northern parts of the world, no? Ining natawag naton Russia. Kag silindri, upudya ang mga o kung mga company niya, they are assembled unto thee and be thou a guard unto them. Sa no kuno matabo ina, no? After many days thou shalt be visited. In the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste. But it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. Mga kabyanan, no? Tapos ang importante ini nga verse, ang verse 8. Kaya pamangkot, san o matabo ini? Okay? So, amo na nga ako mamangkot, san o masugod ang Third World War? Kaya ang Biblia, dumakahaladlok lang, no? Pero ginhambal sa Bible, makabiyanan, suno sa ginsulat sa Ginoo, sa ginreveal di, nga may Armageddon War, gid kaya ara na malhagi na sa Book of Revelation, no? Amo na gani, nga dapat, talupang doon mo na yan, kag magpreparar ka, labi na gidri sa ato sa Pilipinas, anong mahimo tabi, no? Pero ang gina-offer sa imo sa Ginoo ang safety, nga bisa, no? Magkalatabo ka, magkalamatay kita, mangin kaupod kita sa iya, sa wala katutuban, sa bagay, sino sa itong mabilin niya buhi niya, unless kung mag-abot ang Ginoo karon, kag kwaon niya kita, kag hindi na kita makatamid sa kamatayon, but we will be raptured. Pero diri, no, ang sabat dira sa ginapamangkot sa mga tao, saan na matabo? O, sila diri after many days. Sa tiniun ni Ezekiel, ginambal nga after many days, siguro mas lang many days. Okay? In the latter years, sa katapusan nga mga tinuig, ining si Magog, sa leadership ni Gog, shall come into the land that is brought back from the sword. Aradra abyan ang sekreto. You know, he will come into the land that is brought back from the sword. Kaginambal re, Israel, no, is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste. So kung ang tawon mo, ang timing sang attack sang Russia sa pilakadlaw, nga kung ang Israel, ara na sa iya kadutaan. Okay? Hambal na mo, no? Shall come into the land that is brought back from the sword. This ang ginhambal ini nga prophecy sa time ni Ezekiel, diin ang Israel ato sa Babylon, di ba? After siya mga 445 BC, nakabalik sila sa Israel. Nagbalik sila, di ba, until the time nga nag-abot ang aton Ginoong Kristo. So halin sila, nakabalik sila from Babylon, natapos ang 70 years nga captivity, kagadamo sa mga prophecy nga nabaton si Daniel kasi Ezekiel.
And from there, no, makita ta nakabalik sila, pero ini nga prophecy wala natabo ang pag-attack sa Russia, ang pag-lead sa mga nasyon nga na-mention diri mga alay niya. Wala ini natabo during this time. Kaya nga ginambal diri nga another one nagbalik sila. Ti wala sila kabalik, wala ka attack. Ini nga prophecy I mean why natabo between AD o BC 445 hasta mag-abot ang Ginoo. And then sa AD 70, hindi ba? Ginguba ni Titus ang Jerusalem kag naglalapta ang Hudiyo for more than 1,800 years. Kaya nga nakabalik lang ang Israel sa ila kadutaan sang May 14, 1948. Amo na ang kada tuig makita tang Israel naga-celebrar sang ila nga natawag naton commemoration sinang pagbalik nila sa Israel from diaspora, no? Tinatabo na sang May 14, 1948 kag kadamo sang propesya ginambalang Ginoo partida ngang fig tree nakabalik sa ilang nasyon ng Israel kag amo ina ang Ginoo magakari. Kag sa bagay sa Biblia, amo lang ng katapusan nga natawag natong pag-enslave sa Israel. Una sa Egypt 400 years, Babylon 70 years, kag ang diaspora halin sa AD 70 to 1948 mga 1,800 plus years. Kag subong ko imulang tawo no mga sobra na 70 years, I think 73 years nga ara sila sa Israel. Amo na ang timing sang ining attack. Meaning to say, nga ari sa aton time kaya after sini ang Israel hindi naman siya madula liwat. So siling diri mag-aatake ang Russia sa time nga ang Israel maara sa iya lugar. Kaya matawam dira siling diri sa katapusan no, and they shall dwell safely all of them, no? Star sila nga may ara nga peace na isa na sa tukibon tabuas kay daway ta tinion no. Kaya ang timing sa pag-attack sang Russia matabo na sa future. Number one, kung ang Israel ara siya kadutaan, kay isa pagidra kung nagakabuhi sila nga safe o kung mayara sang peace sa ila tunga. So biyan ko lang tawon ta sa aton diri on karon no, ang ining Israel nga ara sa kadutaan nila subong, amo na sila ning Israel nga ginpromisahan sang Ginoo nagbalalik. That's why iba hindi magpati sila nga amo na ang matutuon nga Israel, pero kung i-trace nimo ang biblical history, na halin sa Egypt, nakabalik sila. Halin sa Babylon, nakabalik sila. Halin sa diaspora, nagbalalik yung mga Hudiyo. Kag sa 1948, na-establish nila ang ilang nasyon liwat. Never nga magubain na kag, kung si Netanyahu pa, hindi nagid liwat nga maghalin ng Israel siya kadutaan kay pangapinan nila. And we can see that is happening by the power of God. Israel is there. Pero ang isa sang timing sang pagbalik o kung sang pagkatabo sining pag-atake is when Israel is at peace. Di subong at peace lang Israel. Amo na ang role ni Antichrist nga magahatag siya sang 7 years treaty of peace nga pagagubaon niya man. Tulan tada sa malason nga kayunan. Pero abyan importante nga ikaw nakaaman subong. Importante nga imo kabuhi na pasiguro mo sa Ginoo. Kay tuod no ining dalagan sa panahon subong kung naghahambal ka nga madula ining ginamo. Well, of course, magkari si Antichrist, mag-atag siya sa temporary peace ng kalibutan, pero gubaon niya na inang peace niya ina. And then there will be great tribulation. Kag ang World War III magasugod. Di, kung mabilin ka din siya ng kalibutan silang hitabo, may tribulation nga pala aboton. Hindi na pahog abyan. Amon ang ginambal sang Ginoo, ginapabalo yata, kasumong sa ginambal sa kay Peter, ginapabalo yata para mag-aman ta, para siguruhon tayang aton kabuhi, bag-o magkalatabo initanan. And the only hope na ginhatag sa aton sa Ginoo, amo si Jesus Christ. Nagkari siya, nagantos para luwason kita. Hindi lang atong kalag, and even physically, kay bangod kwaon niya kita, kay pilakadlaw may kaupod na sa iya for all eternity. That is the good news. O kabay abyan, ngay mo ina nga siguruhon, batunon ni mo si Kristo, kay magkabuhi ka para sa iya. Isugid mo man sa iban sa pagpinalangga mo sa kabuhi. Kay whether you like it or not, ini nga butang matabugid. So I pray, natagaan mo ni siyang atensyon, ang imo kalag, importante, kay ang future, daw madulom ginabyan, kag ang hope, ara lang kay Jesus Christ. Sa kay Jesus Christ lang, kay siya ang hope of glory. Tubtub siliwat, inyo biyan, nagapaalam. God bless you.